Napaseryoso ang team ng Norte nang makita ang mga ipinasok ng kalabang team sa pagpapatuloy ng unang quarter. Narito si Charles Magsaysay, isang 3-point specialist at ang team captain ng Gloria Shooters, si Gerald Valdez at Carlo Tuason, mga shooters ng Mansalay Black Knights, at si Calvin Roser, ang 6'7" na small forward ng Rojas Sharks. Si Roser ay kilala sa mga solidong mid-range shots nito. Small ball lineup din ang kalalabasan nito dahil si Roser ang tatayo sa center position, si Valdez 6'3" sa power forward position, si Tuason 6'1" ang sa small forward position, at si Magsaysay 6'0" ang sa shooting guard position. Makikita nga rin si Mendez na kalmado lang ng oras na iyon habang nakatingin sa digital clock na nasa itaas ng court. Napangiti na lang si Mover sa pagpasok nila sa loob ng court. Mga shooters ang kasama ni Mendez. Sabi naman ni Henrik na sinambot na ang bolang ipinasa ni Markili. Sino kaya ang nakaisip nito? Naitanong na nga lang ni Mover na mabilis na binantayan ni Carlo Tuason. Si Ricky naman ay mabilis na binantayan si Henrik na pagkakita kay Tristan na pinahihirapan sa pestuhan si Gerald Valdez ay agad niyang ibinato rito ang bola. Ang mga manunood nga ay napalunok dahil ang liit daw pagmasdan ng front court players ng Team South. Makikita nga si Agoncillo na pinapaatras si Valdez sa pamamagitan ng magaslaw nitong pagposte at walang kahirap-hirap ngang tumalon paharap ang power forward ng Norte para ilagay ang bola sa basket. Isang pambungad na 2 points agad ang ginawa ng Team North na ikina-cheer ng mga supporters nila. Ito rin na nagtaas sa kalamangan nila sa 10 at tila wala lang naman ito sa team ng South nang mapunta sa kanila ang bola. Parang tama rin ngang gumalaw ang 4 na kasama na Ricky hanggang sa pagdating nila sa kanilang side ay binigla na lang nila nang mabilis na galaw ang kanilang mga defenders. Si Tuason ay kumawala mula sa bantay na si Flores na bumangga nga sa screen na ibinigay ni Magsaysay. Kasunod nito ay ang pagtakbo rin palayo ni Magsaysay sa mga nakaasul at makikita nga ang malaking espasyong nagawa ng dalawang nakapula mula sa kanilang mga defenders at dito na nga mabilis na kumilos si Mendez. Ipinasa niya ang bola kay Tuason na malapit sa kanya at pagkasambot nga nito sa bola ay automatikong tumalon ito. Ang tila perpektong shooting form ni Tuason ay nasaksihan ng marami at sinubukan pa nga itong pigilan ng kumaripas ng takbon na si Agoncillo. Subalit, sumilbato ang referee nang sa tapat ni Tuason siya bumagsak na sinabayan pa ng paghalit ng bola sa basket. Foul, blue number 28, basket counted. Bulalas ng referee. Napangiti si Mendez sa nangyaring iyon at si Tristan ay medyo napakuyom nang mapatingin sa katapat sa nasa harapan niyang si Tuason na kasalukuyang nakaupo pa sa sahig ng court. Ang mga basketball player nga na nakasaksi ng tirang iyon ni Tuason sa 3 ay medyo napalunok dahil ang swabe raw ng pagkakagalaw ng manglalarong iyon sa bola. Parang pinitik lang daw ito ng kamay pero ang ganda ng pagkakaarko at pagkakahalit sa net ng ring. Walang kakupas-kupas si Carlo. Araw-araw na siyang nagpractice ng kanyang shooting form kaya normal lang ang mga ganitong bagay sa kanya. Masaya ngang winika ni Sir Francisco na katabi sina Andrew at Terence mula sa audience area. Naipasok pa nga ni Tuason ng bonus shot at dito na nga napacheer ang mga supporters ng South dahil isang 4-point play ang ipinamalas ng mga nakapula. Sa pagpunta naman ng bola sa Norte ay same play pa rin ang ginawa ni Henrik dahil may advantage sila sa ilalim ng basket dahil malalaki ang tao nila roon. Kagaya nga ng nangyari kanina, easy 2 points muli ang kanilang nagawa sa pamamagitan naman ni Markili na madali lang na nakapunto sa defender na si Roser. Tila wala lang naman ito kay Roser na hindi nag-effort na makipagsabayan kay Lee. Sa pagbalik nga ng bola sa team ng South ay muling ginawa ng mga ito ang kaninang play. Si Tuason uli ang pinasahan ni Ricky ng bola at agad na tumalon para magpakawala ng 3. Kaso, naging mabilis palalo si Agoncillo sa pagkakataong ito. Narespondihan agad niya iyon. Kaso,
Isang extra pass papunta sa nalibring si Valdez ang ginawa ng player na may hawak sa bola. Napangiti agad si Gerald na pinatalbog ang bola at inatake si Lee. Tumalon si Gerald palapit sa basket at tinimingan naman ito ni Marky Lee na buong lakas na tumalon para butaan ang manlalarong naglakas loob na siya ay atakihin. Kaso, biglang ibinaba ni Valdez ang bola at ipinasa ito sa kakampi nitong si Roser na mabilis na inilagay ang bola sa basket. Isang easy 2 points din ang nagawa ng South at muling nagwala ang mga supporters nila. Nang makita naman ni Mover ang ginagawa ng kanilang kalaban, medyo napaseryoso siya. Dahil nga raw mga shooters ang kalaban nila, natural lang nabantayan nila ang mga ito sa labas ng painted area. Kaso, nang mawala si Agoncillo sa ilalim, ay doon naman umatake sa painted area ang kalaban dahil iisa na lang ang natitirang babantay sa basket. Isa nga namang 2 against 1 ang senaryong naganap doon. At kung may team play mentality ang gagawa noon, ay madali nga naman daw ipasa ang bola sa malilibring kasamahan. Isa pa, hindi rin sila nakatuon sa depensa ngayon dahil ang main priority nila ay ang opensa. Mahina sa inside defense sina Roser at Valdez, kaya madali nga naman para sa amin na makapuntos. Sabi pa nga ni Mover sa sarili na napatingin kay Henrik na tiyak niyang ito rin ang iniisip. Ayos ang game plan ninyo Mahinang wika ni Henrik na maingat na pinapatalbog ang bola. Nang sandaling iyon ay makikita namang tinakasan ni Maki Romero ang kanyang katapat na si Magsaysay. Makikita ngang ipapasa ni Ramirez ang bola rito at dito na nga rin si Ricky gumalaw para subukang i-intercept iyon. Kaso, iba ang plano ng ace player ng Puerto Galera. Nasa all-star game tayo, kaya pwede akong magpakitang gilas dito. Mahinang wika ni Henrik na kinangiti naman ni Mendez na mabilis na lumangit-ngit ang sapatos sa makintab na sahig ng court. Nabigla ang mga manonood nang ang bolang pinapatalbog ni Henrik ay kumawala ng matapikan ito ni Mendez. Paanong? Nasabi na nga lang ni Henrik dahil akala niya ay malalampasan na niya si Mendez. Ngumiti lang si Ricky at ang bola ay mabilis namang sinambot nang dumating na si Valdez. Iniwanan nito ang katapat na si Agoncillo at si Ricky naman ay mabilis na tumakbo para sa fast break. Ang mga manood nga ay biglang kinabahan dahil mabilis ding nakaresponde sina Ramirez, Romero at Flores. Makikita naman sa kabilang side ang tandem ni Mendez at Valdez. Ngumiti naman si Gerald at ibinalik ang bola kay Mendez. Pakitaan mo nga Ricky ang tatlong iyan. Sabi nga ni Gerald sa sarili na buong buo ang tiwala kay Ricky sa pagkakataong ito. Alam niyang ito ang gusto ni Mendez, ang makatapat ang mga pinakamagagaling na players ng probinsya, at ito na ang oras na iyon. Ang nanonood ngang tatay ni Andrea ay napaseryoso nang makita ang datingan ni Mendez nang sambutin ng bola. Ngumisi ang batang iyon at tila nabalot ng apoy ang mga mata. Sinalubong nga kaagad ni Mover Flores si Mendez. Kaso bumigla si Ricky ng dribble pakaliwa na sinundan niya ng mabilis na pagpapabalik sa kanang palad niya. Pinadaan niya nga ang bola sa kanyang likuran at kasunod nito ay ang mabilis niyang pagkanan. Isang mabilis na hakbang din nga pauna ang kanyang isinunod dito. Ang bilis, nasambit na nga lang ni Flores at sa paghabol niya kay Ricky ay napaseryoso na lang siya dahil parang nawalan siya ng balanse. Ang mga manonood nga ay napalunok ng iwanan ni Mendez si Flores sa pamamagitan ng isang behind the back crossover. Ang ikinaseryoso rin ng karamihan ay napaupo pa sa sahig ng court si Flores. Nagulat sina Ramirez at Romero sa nangyari kaya sabay nilang sinalubong si Mendez. Napatingin nga rin sila sa paparating na ring sina Magsaysay at Valdez. Ipapasa ba niya o hindi? Ito ang tanong nila sa kanilang mga sarili. At bago pa nila malaman ang sagot ay makikita na nga lang si Mendez na nilampasan silang dalawa. Speed at husay sa ball handling. Ipinamalas ito ni Mendez sa harapan ng marami, sa harapan ng mga pinakamagagaling na manlalaro ng probinsya. Lumusot siya sa pagitan ni Romero at Ramirez na agad na hinabol si Mendez na tumalo na papunta sa basket.
Hawak na nga ng kanang kamay ni Ricky ang bola habang nasa ere. Nasa magkabilang tabi rin nga niya sa ere sina Romero at Ramirez. Gago ka Mendez, paano mo iyon nagawa? Bulalas nga sa isip ni Ramirez. Pinapakita mo ba sa akin na habang tumatagal ay lalo ka pang humuhusay? Tanong naman sa sarili ni Romero na pipiliting maabot ang bolang nasa kanang kamay ni Mendez. Pero sabay ring nabigla ang dalawang kasabay ni Ricky nang mawala ang bola sa kanang kamay niya. Ang mga manonood ay napatayo sa kanilang nasaksihan at napakuyom nang ilipat ni Mendez ang bola sa kanyang kaliwang kamay at pakawalan ito sa ere. Hayop! Bulalas ng ilang manonood nang masaksihan ang highlight play na iyon ng number 3 na nakapula. Isang switch hand layup iyon at sa pagpasok nga ng bola sa basket ay nabalot ng katahimikan ng loob ng court dahil sa pagkamangha. Makikita ngang hiningal sina Ramirez at Romero habang nakatingin sa manlalarong nasa unahan nila. Si Ricky naman ay napahinga ng malalim at napakuyom ng kamao dahil nagtagumpay siya sa kaniyang ginawa. Ang mga kasamahan nga ni Mendez sa Team South ay napalunok habang si Gerald ay napangiti na lang sa nasaksihan niya. Mula naman sa isang lugar sa audience area ay makikita rin ang pagseryoso ng mga mata ng isang lalaki na braided ang buhok. Ito nga ay si Derek Soko. That small guy have guts. Nasambit niya nang hindi inaasahan. Iniisip nga niya kung bakit wala ito sa nakalipas na mga OMPL at wala rin siyang naririnig na may ganitong manlalaro pala rito sa Oriental Mindoro. Nakita niya kung paano nito nilampasan si Mover Flores, pero ang ikinaseryoso nito ay ang mid-air changing hands layup nito na hindi basta-basta ginagawa ni Numan. Ricky Mendez. Nasabi na nga ni Derek na biglang nakaramdam ng pagkatuwa sa nasaksihan niyang play. Ganito nga rin ang reaksyon ng manlalaro na Occidental Mindoro na si Vincent Gomez na narito rin sa Pinamalayan para panoorin ang laro ng mga pinakamagagaling na manlalaro ng katabi nilang probinsya. Sa isang bahagi din nga ng audience area ay may ilan pang manlalaro na nagmula sa ibang probinsya na hindi alam ng marami. Narito rin nga ang ilang mga players ng probinsya ng Romblon na ang balak lang ay panoorin ang kanilang player na si Dawis. Pero ang ihip ng hangin ay nagbago nang makita nila ang ipinamalas ng pinakamaliit na manlalaro sa loob ng court. Dito ko masasabi na hindi porket maliit ay hindi na pwedeng maging magaling sa paglalaro ng basketball. Sambit nga ng isang manlalarong naroon na may bigote at nakasombrero ng Miami Heat. Ngumiti ito habang pinagmamasdan si Ricky Mendez na nilampasan na parang wala lang sina Henrik Ramirez at Maki Romero matapos pumuntos. Excited ka na ba sa Mimaropa League this coming summer, Jayron? Tanong naman ng katabi nitong nakasuot ng shirt na may tatak ng Denver Nuggets. Oo, matagal na rin ang huling magkaroon ng Regional League. At isa pa, gateway ito para mapansin ng mga bigger markets, lalo na ang Maharlika League. Hindi man magkaroon ng team ang ating probinsya, may chance naman na may kumuha sa atin. Pero balita ko, magkakaroon na raw ng slot ang Oriental Mindoro. Kung magkakataon, dalawa na sila ng Palawan na mula sa Mimaropa. Sagot nga ni Jayron na pasimpleng iniikot ang tingin sa paligid. Nakita ko nga kanina si Mr. Speed. Mukhang tinitingnan na niya ang mga magiging players ng Ormin. Hindi pa nga natapos doon ang pagpapakitang gilas ni Mendez dahil sa sunod na possession ay nagpakawala pa siya ng press sa harapan ni Henrik. Ito na nga ang nagpasiklab ng natutulog na damdamin ng mga taga-South dahil sa pagtatapos ng unang quarter ng All-Star ay nakaramdam sila ng pag-asa. Ngayon lang daw yata nangyari sa All-Star ay nagkaroon ng seryosong laban sa mga taga-Norte sa unang 10 minuto. 33-32 ang score sa pagtatapos ng unang quarter at ang mga manonood ay nakaramdam ng kakaibang excitement sa taong ito. Tila raw magkasing galing ang dalawang team ngayon, lalo na nga
Nang pangunahan ng manlalarong si Mendez ang playmaking, kasama na rin ang mga highlight plays na ipinamalas nito. Ipinakita niya na hindi lang siya basta star player ng Mansalay. Isa na nga siyang superstar sa mata ng mga manonood. Wala pa nga raw silang nakikitang 5'6" na manlalaro na gagawa nito sa mga kalabang nasa 6-footer ang height. Hindi ko mapapatawad ang ginawa sa akin ni Mendez. Talagang ang lakas ng epekto sa akin ng ankle breaker na ginawa niya. Nasira ang laro ko. Nasabi na nga lang ni Mover Flores sa sarili sa pagdating niya sa kanilang bench. Napangiti naman ng marahan si Maki Romero dahil sa 10 puntos na ginawa nila sa natitirang minuto kanina ay 5 ang kanyang naiambag. Masaya nga siya dahil si Ricky ay palapit na ng palapit sa kanya habang tumatagal. Malayo na ang narating ng galing ni Ricky sa paglalaro, hindi ba? Mahinang tanong naman ni Markily kay Tristan. Parang mas gumaling pa raw ito kung ikukumpara niya noong huli niyang nakalaro ito sa Pola. Hindi lang iyon, parang lahat yata ng manonood ngayon ay siya na ang sinusuportahan. Nasabi na nga lang ni Tristan Agoncillo na medyo napapangiti. Sa pag-upo nga ni Ricky sa bench ay maririnig nga ang malakas na cheer ng lahat para sa kanya. Mendez! 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 Ito na ba ang simula ng pagbangon ng Giant Slayer?